Wala pang natatanggap na pleading mula sa Kongreso ang Senado ukol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ito ni Senate President Chis Escudero. Nauna nang sinabi ng House of Representatives na hindi muna nila tatanggapin ang ibinalik na impeachment complaint dahil gusto nilang hinga ng paliwanag ang Senado ukol rito. Pero ayon kay Escudero, dapat formal na isinusumite ang mga komunikasyon sa pamamagitan ng pleadings at hindi press release o press conference dahil nakabuo na ang impeachment court. Iginiit ni Senate President Chis Escudero na tanging ang Supreme Court lamang ang may kapangyarihang magsasabi kung labag sa saligang batas ang desisyon ng impeachment court na ibalik sa Kamara ang 7 articles of impeachment na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Sagot ito ng Senate President sa pagbatikos ng ilang legal at constitutional experts, kabilang ang framers ng 1987 Constitution hinggil sa ipinabalik na articles of impeachment sa Kamara. Hindi kayo, hindi kami at hindi ang mga legal experts ang maaring makapagsasabi na mali ang Senado kundi Supreme Court. Hindi na kailangan pang tumawid sa susunod na Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara. Pahayag ito ng isa sa mga abogado ng Vice President na si Attorney Israelito Torion. Si Torion ay nagsumite ng petition sa Supreme Court na ibasura ng impeachment case. Aniya, hindi maaaring tumawid o crossover ang proseso ng paglilitis sa susunod na Kongreso dahil sa sinusunod umanong legislative discontinuity. Samantala, hiniling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na bigyan siya ng interim release at ilipat sa hindi binanggit na bansa. Sinabi ng kanyang abogado na si Nicholas Kaufman na mayroon isang hindi binanggit na bansa ang nagpahayag na tanggapin ang dating Pangulo. Nakasaad sa inihain na petisyon ni Kaufman na hindi naman masela ng kalagayan ni Duterte para mag-flight at natitiyak ang pagdalo nito sa mga pagdinig sa korte. Sa iba pang mga balita, umabot sa 3,616 individuals, kabilang ang mga dayuhan at miyembro ng law enforcement agencies, ang nadakip sa 5 buwang implementation ng nationwide gun ban para sa midterm elections. Mula January 12, nakumpiska ng PNP ang kabuoang 3,702 na mga baril dahil ang may-ari nito ay walang gun ban exemption mula sa COMELEC. Tiniyak ni PNP Chief General Nicolas Torre III na kahit walang election gun ban ay patutupad nila ang batas hinggil dito.